Fresh out east Atlanta with no mountains down. Fresh out east Atlanta, bump like a traffic jam. House put the bait, let's go like here you go, hey, take it on me. Try to crack it on me, get the beat on me. She waited on me, try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. One lane close range, that's me. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas? Wala na kapital, ma'am, kaya puro na tautan. Gusto ko yan! Ito, ilagaw na ng isda para makulit na dayon. Isda! Go, tapos isda mo, may mabakal ko. Wala na ginabligya, ginapalagaw lang ni sinanay ko. Gusto ko yan! Classic. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. This is DXII 107.5 Splash FM. DXII 107.5. DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, 19 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang araw po ng Lunes mga kasangga. 27 po tayo ngayon sa buwan ng Enero 2025. Narito na po ang programang Arangkada Balita alas 7. Ako po ang inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Johar po ay abala po dyan sa may araw ng kapatagan. Kaya ay ka-43 year ng kapatagan po mga kasangga. Sa ngalan po ng aming buting station manager, Sir Kennedy Butch Dikay. Magandang umaga po sir at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sampu na po ng inyong mga pamilya. At ganun din po yung ating bati sa ating kagalang-galang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay, ang ating pong butihing alkalde dito po sa ating bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ganun din po yung ating bati sa lahat ng ating mga sangguniang bayan members. At doon pa rin po sa ating mga barangay chairman. Yan sa 25 pong mga barangay po ng ating bayan ng Parang. Binabati din po natin ng isang magandang umaga yung ating pong barangay chairman ng Barangay Poblacion 2, Honorable Chairman Abdul Aziz Kakamahal Timan Ali. Sa lahat po ng aming mga tagapakinig at mga suki po ng aming himpilan sa DXII 107.5 Splash FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Diyan po sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte. Maging dito po sa may probinsya po ng Maguindanao del Sur. Sa may Pipalma area, magandang umaga po dyan sa inyong lahat. At dito rin po sa ating Iranon Corridor. Dito po sa ating pamilihang bayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagkikinig at pagsuporta po dito sa ating himpilan. Bago po natin dakuin ang ating mga balitang pambansa at arangkada balita, atin po munang alamin ang magiging lagay po naman ng panahon ngayong pong araw ng Martes o araw po ng Lunes. Ayan, talaga namang huling linggo po ng buwan po ng Enero. Mula po naman sa ating mga kasamahan mula dyan sa DOST Pag-asa, narito po ang magiging lagay ng ating pong panahon.
Forecasting Center. Narito na lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 27, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ngayon ng buwan ng Enero, maliit na po yung chance base sa pinakuling datos natin na magkaroon tayo ng bagyo. Samantala naman, ang pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan ay magdadala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Batanes. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated or mga pulupulong mga mahihinang pag-ulan. Pero generally po, fair weather sa malaking bahagi ng Luzon. Easterlies naman, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At nakikita natin na muling iiral ang shear line sa mga sunod na araw dahil ang shear line po, ito yung banggaan, ito yung boundary sa pagitan ng northeast monsoon, ang malamig na northeast monsoon at itong mainit na easterlies. Kaya makikita natin itong bahagi, lalo na ng eastern Visayas sa mga sunod na araw ay magkakaroon po ng mga kaulapan na maaaring magdala ng mga katamtaman hanggang sa kumisa ay malalakas ng mga pag-ulan. Ay ibang bahagi ng Visayas at Mindanao ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yan ay tulad ng easterlies at mga localized thunderstorms. Dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan, partikular na sa may bahagi ng Batanes. Samantala naman, sa lalabing bahagi ng Luzon, ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulong-pulong mahihinang pag-ulan. Pero makikita natin, generally, fair weather, lalo na din sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Agwat nga ng temperatura sa luwag, 21 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 22 to 31 degrees Celsius. 14 to 24 degrees Celsius ang masabagay. Tinasa natin na patuloy na maaaring bumaba ang temperatura sa may bahagi ng Cordillera. Ito yung area ng Baguio. Sa Metro Manila naman, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 23 to 30 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, is naasahan pa nito ng mga localized thunderstorms sa may area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura naman sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa na magiging maulan sa may bahagi ng Eastern Visayas. Ito ay dulot ng easterlies at eventually ay magkakaroon tayo ng shear line. Hihira lang shear line na magdadala ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas hanggang Central Visayas sa mga susunod na araw. Samantala naman, mga isolated rain showers and thunderstorms mararanasan dito sa may Negros Island region, sa may area ng Western Visayas at Central Visayas. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 20 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Samantala, dulot din ng easterlies ay inaasahan din natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may area ng Caraga, partikular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Malaki rin yung tsansa ng maulang panahon, partikular na sa may lalawigan naman ng Davao Oriental. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, may nakataas po tayong gale warning ngayon, partikular na sa may area ng Batanes at Babuyan Islands. Patuloy tayong nagbababala sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat na iwasan mo na pumalaot sa may hilagang bahagi, mga hilagang baybayin ng Hilaga Luzon, dahil magiging maalon yung karagatan. Ito ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan na maaaring magpatuloy hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:53 ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph para sa iba't ibang mga impormasyon na may kinalaman sa ating klima at panahon. At on behalf ng Pag-asa, nagpapasalamat din po tayo, lalong-lalo na sa ating mga LGU, partikular na sa mga Disaster Risk Reduction Management Office na nagtumutulong po sa atin na magbahagi ng mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon, lalong-lalo na po dyan sa may bahagi ng Ahoy sa lalawigan ng Iloilo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.
Maraming salamat kay Sir Obet Baldina ng DOST Pag-asa National. Siya po namang nakapagbigay sa atin ng magiging lagay po ng ating panahon ngayong pong araw ng Lunes. Ika-27 po tayo ngayon sa buwan ng Enero 2025. Oras po natin makakasangga, 26 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa ating pong pangunahing balita, sa ating balitang pambansa, inaasahang matatapos sa Abril ang pagsasaayos ng 110.2 meter na candidating flood control at walang gagastusin ang gobyerno dito. Ito ang ibinahagi ni Pampanga 3rd Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. kasunod ng consultation meeting kasama ang DPWH, DENR at lokal na pamahalaan. Ang naturang flood control structure ay nasira dahil sa malaking natural forces, partikular ang oversaturatory na lupa, dulot ng magkakasunod na bagyo at design vulnerabilities. Hindi naman maglalabas ng pera ang gobyerno dahil pasok pa sa warranty. Inaaral din anya ng pamahalaan na isama sa pagsasaayos ang reinforcement para hindi na maulit pa ang insidente ng pagkasira. Kasabay nito, pinabulaanan ni Gonzales na may kaugnay ang kanyang pamilya sa pagkasira o ng naturang dike. Hindi rin anya siya o kanyang pamilya ang kontraktor sa kanditing dike. Tinukoy naman mismo ng DPWH na ang kontraktor ng proyekto ay si Edmarie Construction and Trading Corporation. Sa iba pa nating balitang pambansa, nilagdaan ng Department of Health o DOH ng Pilipinas at Ministry of Health ng Jamaica ang isang kasunduan para sa pagpapalakas ng health workforce ng parehong bansa. Pinangunahan ang nasabing kaganapan ni DOH sa Secretary Dr. Teodoro Herbosa at Jamaican Health Minister Dr. Christopher Tofon sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa Kingston sa Jamaica. Layo ng MOU na ito na palakasin ang health workforce sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Pilipinong healthcare workers sa Jamaica. Dito ay magtutulungan ang dalawang bansa sa larangan ng biotechnology, epidemiology at iba pang espesyalidad upang mapabuti ang kakayahan ng parehong sistema ng kalusugan. Ayon kay Dr. Herbosa, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas na itaas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan habang nagbibigay din ng oportunidad sa mga Pilipinong manggagawa na mapalawak pa ang kanilang kaalaman at karahasan. Ang kasunduan na inasahang magdudulot ng positibong epekto sa parehong bansa, partikular na sa paglutas ng kakulangan sa health workforce. Samantala, sa iba pa nating balita, kinilala ng isang mambabatas ang first 1,000 days ng itong F1KD na program ng DSWD na magbibigay ng dagdag na tulong sa pinansyal sa mga buntis at mga nanay na may anak na 0 to 2 years old ang edad. Sabi ni Nabotas Representative Toby Tiangco, mahalagang bigyan pansin ang maternal at child health sa unang 1,000 days ng kanilang pagkakasilang. Malaking tulong din anya ito para labanan ang stunting o pagkabansot at ang itong malnutrition. Sa ilalim ng nasabing programa, nasa 80,000 na mga nanay na kabilang sa 4Ps ang makakatanggap ng buwanang ayuda. Na 350 pesos upang masigurong malusog sila at ang kanilang anak habang nasa sinapupunan at hanggang sa maipanganak ito.
Pinuri din ng kinatawan ng Administrasyong Marcos sa pagpapabuti at pagiging eksklusibo ng healthcare sa bansa. Sa iba pa nating balita, nagpahayag ng kumpiyansa si Speaker Martin Romualdez na papasok ang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas na magriresulta sa dagdag na trabaho at mas malagong ekonomiya kasunod ng kasunod dito mga kasangga ng produktibong pakikibahagi sa World Economic Forum o WEF na annual meeting nitong 2025. Nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagpapadala ng delegasyon sa MEF upang ibida ang bentahe ng Pilipinas bilang investment distribution. Pinuri din niya ang miyembro ng Philippine Delegation kasama sina Finance Secretary Rap Recto, Trade and Industry Secretary Mama Cristina Roque at mga business leaders katuwang ang kanilang kontribusyon sa pagpapakilala ng mga economic opportunities ng bansa. Nakibahagi si Romualdez sa iba't ibang aktibidad at diskusyon kasama ang mga kilalang global business leaders at officials. Kasama rin sa inilatag ng Philippine delegations ang mga reforma sa ilalim ng Marcos administration, gaya ng Create More or Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o for enterprises to maximum opportunity for reinvigoration the economic. At itong Law at Maharlika Investment Fund para rin sa isang mas business-friendly climate sa bansa. Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, abot naman sa 2,765 na pulis ang pinatawa ng kaparusahan dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso sa nakalipas na taon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Malver, patunay lamang ito na gumagana ang internal disciplinary mechanism ng pambansang pulisya. Batay sa datos ng PNP noong 2024, umabot sa 5,457 na PNP personnel ang inireklamo dahil sa iba't ibang kaso. 3,551 sa kabuuang bilang ang kinasuhan ng administratibo at 2,691 naman ang naabsuelto. Kabilang sa pinatawa ng suspensyon ang 1,112, kabilang isang colonel, 19 na lieutenant colonels, 29 na majors, 30 na captains at 22 lieutenants. Karagdagan pa dito ang tukuyin o tuluyan ng pagsibak sa serbisyo ng 903 na police officers dahil din sa iba't ibang kaso. Sa iba pa nating balitang pambansa mga kasangga, bilang pakikisa sa International Day of Lifelong Learning, binigyang diin ni Quezon City 1st District Representative PM Vargas ang kahalagahan na magbigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na malinang ang kanilang kasanayan para makasabay sa patuloy na technological evolution. Anya, sa parang ito ay makakasabay at maguguna o bilang pagtutuwid, anya, sa paraang ito ay makakasabay at magugina ang mga Pilipino sa pangdaigdigang kalakaran. Paalaala pa niya na hindi lang sa loob ng silid-aralan ang nagaganap ang pagkatuto dahil sa isa itong habang buhay na proseso.
Ilan sa mga panukalang kanyang inihain kaugnay dito ay ang House Bill number 1633 o Financial Literacy for Workers Act, House Bill number 1634 o Financial and Retirement Literacy for Midlife and Older Filipinos, House Bill number 8831 o Digital Literacy and Basic Education Curriculum at House Bill number 7168 o Free Educations for Senior Citizens. Ang International Day of Lifelong Learning ay ginugunita bilang pagkilala sa lahat ng uri ng edukasyon o pagbibigay aral at ang papel nito sa pagbabago para sa isang mas magandang kinabukasan. Oras natin mga kasangga, 37 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balitang pambansa, nailigtas ang 6 na sinasabing biktima ng human trafficking matapos ang mabilis na pagtugon o pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Antonio Biado, natunton ang mga biktima sa Bangkalaan Island sa Balabac, Palawan. Sinimula ng operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang Bureau of Immigration National Operations Center tungkol sa tangkang ilegal na paglabas o pagpapalabas ng mga biktima mula sa bansa. Agad na nakipag-ugnayan ng Immigration Protection and Borders Enforcement Section sa Interagency Council Against Trafficking, kasama ang koordinasyon ng PNP Aviation Security Unit, kasama na rin ng NBI at lokal na pulisya na nasubaybayan ang ruta ng mga biktima mula Maynila patungong Palawan. Nabunyag na na-recruit ang mga biktima sa Telegram at inaalok ng trabaho sa Thailand. Dinala sila pabalik sa Puerto Princesa para sa masusing investigasyon. Pinuri naman ni Biado ang kooperasyon ng mga ahensya at hinikayat ang publiko na mag-ulat ng trafficking attempts sa IACAT na Action Line 1343. Sa iba pa nating balita mga kasangga, plano ngayon ng Department of Agriculture na magtayo ng 79 na cold storage facilities simula ngayong 2025. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., makakatulong ito para mapahaba pa ang shelf life ng mga prutas, gulay at high-value crops. Gayon din na matiyak ang supply ng fresh stability. Maaring paandarin ang mga refrigerated na warehouse ng kuryente mula sa renewable energy sources. Sabi pa ng kalihim, naglaan na ng 3 billion pesos ang Department of Agriculture para sa nasabing proyekto. Karamihan sa mga maliliit na pasilidad ay inasahang magsisimulang gumana ngayong 2025. Ang proyektong ito ay bahagi din ng isang komprehensibong logistic master plan na idinisenyo ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agriculture and Fisheries Logistics Office. Arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report. Oras po natin mga kasangga, yung punto 40 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ating arangkada report, patay ang isang re-electionist na municipal councilor ng Kaloyaan sa Ilocos Sur matapos na malapit ang pagbabarili nito sa Barangay Tamag sa Bigan City, Ilocos Sur nitong araw ng Sabado. Sa report ng Ilocos Sur Provincial Police Office, kinilala ang biktima na si Antonio Bersola na nakatira sa Barangay Calagiop sa Kuayan na ininiklarang dead on arrival ang mga attending physician sanhi ng mga tinamong tama ng bala sa kanyang ulo.
Ayon sa mga otoridad, habang nakaupo sa harapan ng isang restaurant si Berzola, dakong alas 6 ng umaga nang biglang sumulpot ang riding in tandem suspect na assassin. Isa sa mga suspect ang bumaba sa motorsiklo at malapitang pinaputukan ng sunod-sunod sa ulo ang nasabing konsehal. Duguan naman na bumulagta ang konsehal habang mabilis na nakatakas ang mga salarin na sinamantala ang pagkakagulo ng mga tao sa lugar. Na-recover mula sa crime scene ang mga basyo ng bala ng pinaniniwala ang caliber .45 caliber pistol habang patuloy na inaalam pa ang motibo ng krimen. At ang isa sa mga anggulong sinisilip ngayon ay may kaugnayan sa politika. Sa iba pa nating balita, nasamsam naman ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency 9 at ng mga kapulisan ang nasa 20.4 million pesos na halaga ng shabu sa isang dealer na nalambat sa Dipolog City nitong Sabado. Kinumpirma nitong linggo ni Maharani Gadauni at tusok na siyang direktor ng PDEA Region 9 na nasa kustodiya na nila ang naarestong suspect na isang 47 anyos na lalaki na isang shabu dealer na residente ng Santa Catalina, Zamboanga City. Hindi na pumalagpa ang suspect nang arestuhin ito ng mga PDEA agent sa PDEA 9 ng mga operatiba ng Dipolog City Police Office matapos silang bentahan ng 3 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 20.4 million pesos na sa ginawang entrapment operation ay isinagawa sa gilid ng Osmeña Street sa Barangay Central, Dipolog City. Inasalamatan naman ni Gadauni Tuso ang mga opisyalis ng Dipolog City Police Force at ng Police Regional Office 9 sa pagsuporta sa kanilang anti-narcotics operation na nagresulta sa pagkakaresto sa nasabing suspect. Matagal na umanong minamanmanan ng PDEA Region 9 ang nakakulong na suspect kaugnay sa kanyang malakihang pagbebenta ng shabu sa Zamboanga City at sa mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Habang inihintay po natin ang pag-uulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita sa iba pa po nating mga balita mga kasangga, ipinasa na ng bagong talagang commander ng Western Mindanao Command ang liderato ng 6th Infantry Division sa kanyang kapalit sa isang seremonyang ginanap sa Camp Siongco sa bayan ng Dato Dinsinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte nitong araw ng Sabado, Enero 25, 2025. Ang pagpalit ni Brigadier General Donald Gumiran kay Lieutenant General Antonio Naferete bilang commander ng 6th ID ay isinagawa sa Camp Siongco sa presensya ng commander ng Philippine Army na si Lieutenant General Rui Galido. Itinalagang full-time commander si Naferete ng Westmencom sa Zamboanga City. Si Gumiran ay nagsilbing commanding officer ng 602nd Infantry Brigade ng 6th ID bago naging 6th ID commander. Inatasan ni Galido si Gumiran na ipagpapatuloy ang mga multi-sector fish building na proyekto ni Naferete noong siya ang commanding ng 6th ID at suportahan ang security programs ng Commission on Election o COMELEC na naglalayong maging mapayapa at malinis ang Mayo 2025 election sa Central Mindanao. Sa iba pa nating balita, napatay naman ang mga sundalo ang isang miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group matapos ang nangyaring mainit na bakbakan sa Barangay Kalagan sa Piaga, Pulano del Sur, habang sugatan naman ang isa sa panig ng mga militar. Ayon sa Western Mindanao Command, Westmencom Commander Lieutenant General Antonio Naferete, unang nagkaroon ng enkwentro ang grupo ng 8th Scout Ranger Company kontra Dawla Islamiyah Mauti Group na tumagal ng 15 minuto. Makalipas naman ang isang oras ay muling nagkaroon ng enkwentro ang grupo ng 44th Infantry Battalion
laban pa rin sa humigit kumulang 10 mga miyembro ng DI Mauti Group na pinaniniwala ang pinamumunuan ni alias Usman na tumagal din ng 15 minuto. Matapos ang nangyaring bakbakan ay nasawi ang isa sa mga kasapi ng DI Mauti Group habang sugatan naman ang isa sa panig ng mga sundalo. Nakuha o na-recover sa operasyon ang isang unit ng M16 rifle, isang unit ng N14 rifle, 32 rounds ng mga bala ng 5.56 mm, dalawang grenade o dalawang rifle ng grenade, 5 bala ng 7.62 mm, 8 M1 Garand at ilang pang mga personal na kagamitan. Pinapurihan naman ni Lieutenant General Naferete ang tapang at dedikasyon ng Joint Task Force Central sa patuloy na pagsulong sa mga o pagsuplong sa mga rebeldeng grupo na naisirain ang umuunlad na kapayapaan sa nasabing lugar. Oras po natin mga kasangga, 48 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa mga oras na ito ay atin na pong papasukin sa linya ng ating komunikasyon sa kanya pong pagulat si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Roger, magandang umaga. Oo. At dito tayo sa tanggapan ni Police Major Blaine Ramasi. Ginawa natin ng paraan. Magandang umaga muna sa mga kapulisan natin dito. Live tayo sa radyo DXWI, radyo ng Pilipinas. Ayan, harap natin dito yung mga magigiting na kapulisan natin. Alam mo, kasi Jomar, may mga issue sana na maaaring masagot ng kapulisan natin. Yung una, yung mga suspect doon sa pagtapon ng granada doon sa yung secretary ng ating Vice Mayor at Perwar. At yung gusto nating tanungin kay ipopolis natin, kay Police Major Blaine Ramasi, kung ano na ba, naisampa na ba yung gaso at mayroon na ba mga testigo at mga suspect nandito. Kasi alam natin ay naunang nakapunta rito yung kabaro natin sa bandera. Pero mas mahalaga kasi nandito tayo sa bayan ng Parang. Marami nagtatanong, ano na bang update ng ating mga kababayan patungkol dito. Nakaharap natin si investigador dito sa ating harap ngayon. Hindi natin nagilan si Police Major Blaine Ramasi kasi kanina nausap natin yung ibang pulis doon sa taas. Mukhang nag-operation yata kagabi. So mukhang maaaring buyat pa si Sir hindi pa siya lumalabas na. For the meantime, dito muna tayo. Hello Sir, good morning. Live tayo sa Radio DXWI. Kasangga mo sa musika at pagbabalita. Sir, ano nang update? Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ako nga pala si Police Corporal na Sulaw ko, investigador ng Parang MPS. So update lang po, sir. Sa ngayon, yung nangyaring explosion sa bahay ni Barangay Chairwoman, Precious Joanny Birwar, ay still ongoing pa rin yun po yung investigasyon. Patuloy pa rin pa yung pangangalap namin ng informasyon tungkol sa pagkakakilanlan kung sino yung may gawa o posibleng may utak. At patuloy pa rin po yung ginagawa naming pag-contact victim po sa kanyang kaibigan na si Barangay Chairwoman Birwar, kaya hindi pa siya pwedeng makausap dahil hindi pa po stable yung kanyang kalagayan. So hanggang ngayon,
pinipilit pa rin po namin makuhanan siya ng statement para sa investigasyon. Opo. Sir, linawin natin para sa mga kababaryo ni yung biktima po, no? At nasabi mo na establish sa report na medyo malapit lang mismo sa bahay ng kapitana. Ang alam ng taga-Parang, si kapitana ay si Barangay Chairwoman Hanilit Berwar. Ito po bang biktima, sir, nasa loob mismo ng bahay? O, kasi kung titingnan natin yung bahay ni kapitana, mukhang sulit at walang buwang paano po nakapasok yung granada doon sa loob ng bahay nila. Base dun sa first responder na nakausap namin, yung si biktima ay natutulog sa loob ng kwarto ng bahay niya, bahay nila ni Kapitana Berwar. Bigla daw may tumuktok sa pintuan at biglang may sumabog. You mean to say, nakapasok yung culprit yung salarin, sir, doon mismo sa bahay nila? Parang ganun ang kwento? Oo. Yun yung according sa first responder, dahil tinanong pagka nung binubuhat daw niya si Miss Ira, yung biktima, tinanong niya kung anong nangyari. Ang sagot na isang may sumabog sa responder. Sir, that time, sir, yung si Kapitana, si Hanilit Berwar, nasa loob din mismo ng bahay, pero magkaiba lang ng kwarto, ganun po ba? Ay, hindi po. Wala po doon. Pero prior sa nangyari ay magkasama sila. That's po. Opo. Sir, bukod doon sa mga ebidensya, shrapnel, meron bang nakuhang mga ebidensya doon sa area ng scene of the crime? Isang safety lever lang ba yung nakuha sa loob ng pumutok. Ayun. So, sabi nung rin yung pag-imbestiga ninyo at dito pong possible na mga witnesses ay tuloy-tuloy po ang pagkuha ninyo Ate David. Yes po. Opo. So, sa ibang development, kamusta yung MPs balita po muna binibigyan ko ito, sir? Sa ngayon, bina-verify pa namin kung kasi sa ngayon wala pa naman nakarating sa amin na Sir, other than that, baka meron kang mga announcement dito sa kababayan natin sa bayan ng Parang dahil eto na nga, lumabas na nga yung panay na nga huli dito sa gun ban. Baka dito sa ating kababayan, labas-pasok yung ating mga kababaryo at ganoon din yung ating mga kababayan sa bayan po. Go ahead, Major Blin Lopez. In behalf of our Chief of Police, Major Blaine Lomace, nais po namin iparating sa ating mga kababayan dito sa Parang na maging maingat pa tayo at maging disiplina, lalong-lalo na sa pagdadala ng baril dahil sa ngayon ay nalapit ng elections ay higit na pinagbabawal ng ating COMELEC na abala ng baril. Sir, linawin na lang natin tungkol sa kapulisan at mga military active natin. Ano ba dapat dadalhin nila? Order at kung sila rin naman paano ito? Meron pa bang COMELEC na papeles na isi-secure nila? Yes po, meron naman po silang a-apply at sa COMELEC na sinatawag natin military personnel or police personnel ay pwede naman, meron naman ganang exemption. Pati naman sa mga ibang nag-apply, kung halimbawa may threat sa buhay, pwede naman silang mag-apply siguro sa COMELEC and an exemption. Ayun, malinaw na malinaw po yan, sir. Mga kababayan, yung mga listeners po natin na inaabot ng lines ng bayan ng Parang. Sir, wala na akong itatanong, maliban lang kung meron kang pasalamatan, go ahead po. Nasa inyo ang linya po na pagkakataon. Maraming salamat nga sa mga taong patuloy na sumusuporta sa Parang MPS, lalo na sa ating mahal na mayor ng Parang. Yan po. Ayan. Alright. Mula
dito, maring matigas at magaling na bisigan sa Palandiria Police and Police. Nakaharap sa atin dito yung mga makikisig na mga kapulisan natin. Mga masisipag ito, wala pang tulong ito. Oo, 24 hours 7 ang performance ng ating kapulisan dito sa Barang. Bukod yan, kasagawa. Oo, mga kapatid, meron na lagi yan. Punong-puno itong harap ng pulis. Kaya yung mata nila ay nakamatsyag dito ng ating pulisan at nakikita ng kakumpat na rin itong mga kapulisan. Time din more ay magdyayag. Dito sa ngalang pulis, gandang umaga, mabuhay po ang ating mga kaibigan. Ito po lang yung nagpapasalamat po sa laro kapwa nito mula dito sa pero sa musika at pagbabalita. Maraming salamat Kasangga Jojo Gonzales ba sa kanyang pag-uula na magugnayan po sa order situation dito po sa ating Parang Maguindanao del Norte. Wala po dyan sa maraming salamat kay Kasangga. Sa po naman ang kasama nitong NMO 3 susunod po ang isinagawa ng Ministry of Basic Technical Education. Ibarm ang ceremonial turnover sa bagong gawang dalawa pa na School Division Office sa Tabatos ay tinutuloy na malakabang tungo sa pagpapalakapasidad ng edukasyon sa rehiyon. Pinangunahan ni Mr. Mohangir Iqbal at OIC School Division Superintendent Byro Hana Sinsua ang ribbon cutting ceremony bilang formal na pagbubukas ng bagong gusali. Ang makabong na ay disenyo pang mapabuti administratibong operasyon, mapaayos na komunikasyon, mas na bibigay ng edukasyon sa buong rehiyon. Ang proyekto ay nagkakahanda ng 400,000 pesos sa special taong 2020. Bukod dito ay sinagawa rin ang Palong Palapag na sa Dol State University o 2020 ang proyektong million 147 para sa mga mag-aaral. Marami ang magkalidad at kalidad na edukasyon. Ang mga pasilidad na ito ay patay tulong pag-PhD na mapabuti sa edukasyon. Sa administrasyong kakayahan at mas yung support ng aral sa rehiyon. Ang mga refleksyon ng edukasyon na mag-asyo sa ating matabagin naman makataong pag-angkulit sa pamana siyang presidente na sa organisasyon ang nagnanggit mula sa na pong galo ng inubing sa poblasyon siya sa tatong ang iso na ay naglot ng matinsara sa maraming insidente ng maraming residente. Ang ilang report na ito na data May 16 ay rin ay po na naman samang ang kanilang ipinamimigay na
tinutukan ng patika na makatulong mga kapatid nating nasa ang trabaho patulong sa ng pornang sa panasa sa iba pa nating pasangga ito para sa nangangayon sa programa ito ng pag ito napot na sabi na may kilo so sa packages kapag ito la sa tanggapan sa Ibrahim din bigtas natin depensa niya patuloy magawa ng abdo sa sunod at our pasangkatanggulan sa program ay ang markas darugan sa punto markas sa markas sa lihat Raja Buaya saya Quran sa Sultan Rumi akan selapihan Orbe Abdul betul macam maraj Jauh al-Abi para kami segitu natin po ang walang ito ng fashion ang susunod na pramayat yang ang saya makasih ako ay mangsang pag di ba ating nag-iisip ko ay sa 5 hindi po ang kasalas kasang judul maraming salamat para